Palipat-lipat, nakikitira. Parang bisita sa sarili nilang universidad. Ito ang naging kalagayan ng Institute of Islamic Studies o IIS sa loob ng mahigit 7 taon simula nang lisanin nila ang Romulo Hall noong 2018 matapos itong ideklarang unsafe. Dahil dito, napilitan ng IIS na i-relocate ang kanilang mga opisina at klase sa iba't ibang building tulad ng College of Social Work and Community Development at Institute for Small-Scale Industries. Bukod pa rito, hindi lang klase ang naapektuhan, pati na rin ang kanilang congregational prayers gaya ng Jumu'ah o Friday Prayer. Noong nasa Romulo Hall pa, may sariling prayer space ang IIS. Ngayon na wala pa silang permanenteng gusali, napipilitan silang humanap ng mga alternatibo tulad ng pagrenta sa bahay ng alumni o pag-book ng kwarto sa Student Union Building. Ngunit kadalasan, kanya-kanyang diskarte na lang ang mga estudyante sa paghahanap ng malinis at tahimik na sulok sa campus. Pero ano nga ba ang epekto nito sa Muslim community sa UP? Alamin natin. I'm just gonna say outright na nakakamiss talaga ako ng prayers madalas. Tapos, anyway, ano pa ba? Parang affected ako, miss, personally. Parang, if ever kasi, pag times na down yung aking spirituality, sobrang affected yung aking mental health. I tried to pray sa library. I tried to ask for permission if I could use their meeting rooms or somewhat, because at first, admittedly, I was a bit self-conscious if I pray. So I asked for a private room sa libraries, but eventually, I think I went to one library and I got rejected for that one. Ito naman ang Salam Grand Mosque sa Barangay Culiat, Quezon City. Isa ito sa mga lugar sa Metro Manila na may pinakamalaking Muslim community na siyang kasalukuyan ding tinitirhan ni Watrish. Dito na ang pinakamalapit na lugar dasalan ng mga Muslim UP students na aabutin ng humigit kumulang 30 minutes mula sa UP campus. Isa ito sa 5 mosque na matatagpuan sa Salam Compound. Halos ilang dekada na rin itong under renovation at kung susuriing maigi, makikitang marami pa ring bahagi ng mosque ang wala sa angkop na kondisyon. Siyempre, kulang kami sa financial, kulang kami niyan. Humingi naman kami ng tulong, so far wala naman tumutulong. So hindi kaya ng resident kasi million ang budget niyan, 28 million budget niya. Yung according din sa plan. So pinagtutulong-tulong namin unti-unti na at least hanggang matapos. Dahil sa kakulangan ng pondo, higit na apektado ang ikalawang palapag ng Grand Mosque na siyang nakalaan bilang prayer area ng mga kababaihan. Maalikabok, bare concrete ang sahig at tagpi-tagpi ang bubong. Mayroon mang mga donasyon linggo-linggo mula sa mga residente para sa maintenance, hindi pa rin ito sapat para sa agarang pagtatapos ng renovation. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, sinimulan ang konstruksyon ng bagong Institute of Islamic Studies Complex noong 2020. Inaasahan sanang matatapos ang bagong gusali ng IIS ngayong Nobyembre, ngunit maaari pa rin daw itong tumagal hanggang sa pagsapit ng bagong taon. Pangakong dala nito sa Muslim community ng UP, 3 palapag ng maayos at sapat na classrooms at admin and research offices, sariling library, at iba't iba pang pasilidad gaya ng student and faculty lounges, dining hall, at mini auditorium at sariling museum pa. Ani IIS College Secretary Darwin Absari, ito ay para raw maipamalas ang kultura, kasaysayan at sining ng Islam. Dinisign namin katabi ng library yung parang where we can display yung artifacts, scraps, etc. At higit sa lahat, ang pinaka-inaasam-asam ng kanilang komunidad, dedicated male and female spaces for prayer and worship. Pagsapit ng bagong taon ay pagsapit din ng kinabukasang may kaginhawahan para sa mga kapatid nating Muslim sa loob ng universidad. Maaaring hindi na nila kailangang lumipat-lipat at makitira sa iba pang mga kolehiyo. Ngunit ang kanilang laban tungo sa patas na pagkilala ay hindi nagtatapos sa iisang gusali lamang.